Ayan, almost mid-month na naman. Kaya pa ba mga B? Kayang-kaya pa, Doc. Kaya, Doc, ibig sabihin, nangangalahati na naman agad ang summer. Tama ka dyan, Ma'am Noel. And speaking of summer, noong nakaraang mga buwan, balita ko, Ma'am, no? Mga summer ang theme ng mga ginawa po nating mga people-focused activities. Ayan, tama ka dyan, Doc Bon, kasi syempre dapat sunod tayo sa trend. Nung nakaraang buwan nga po, binisita natin ang probinsya ng Camarines Norte para sa Beat the Hit Larong Pinoy Social Media Challenge. So dito po, Doc, sa activity na to, showcase natin yung iba't ibang mga larong Pinoy at pinaghalo natin sila yung mga larong yun at digital technology. Kasi in-upload po ng mga participants ng kanilang video tungkol sa larong Pinoy sa Facebook. Tapos dun po, ginawa yung contest. Okay, so nakakatuwa kasi na-mix na pala natin yung old or yung conventional way kung paano tayo maglaro. Kasi actually, yun yung nakakamiss ng mga childhood natin. Na kapag summer, talagang laro sa kalye. Pero ngayon, dinigitalize, in-upload pa sa social media. So, nakakatuwa yan. At may dagdag ko lang, Doc, ginawa po natin ito para ma-promote natin ang Priority Area 1, ang diet at exercise. Ayan, actually tama yan, Ma'am Noel. Since mga bata pa sila, kailangan early on malaman na nila kung ano nga ba ang tamang pamamaraan para maging healthy. At syempre, uumpisahan dapat natin yan sa tamang ehersisyo at sa tama rin po nating diet. Ayan, so sa people-focused activities po natin, target natin hindi lang ang mga bata, Doc. Kasama na dyan ang mga teenagers, ang mga matatanda, at kung ano-ano pa. Okay, so napakaganda pala ng activity po natin na ito at syempre hindi pa dito nagtatapos ito. Sa buong taon, marami pa tayong ikakandak ng mga people-focused activities. Abangan po nila tayo sa kanilang mga lugar. Ayan. Syempre, nininiwala kasi tayo, no, Ma'am Noel, na everyday, yung ating pong mga opportunity yan. Bawat araw, bawat pagising natin, oportunidad yan para piliin nating maging healthy. Ayan, tama ka dyan, Doc Mon. Kaya, let's all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. DHWB, be healthy with me! Ayan, Doc. Punta naman tayo sa topic natin, ang malaria. Ayan, every 25th of April po, bawat taon, meron tayong ino-observe at isa itong worldwide observance. At ito nga po ang World Malaria Day. Tama ka dyan, Ma'am Noel. At para mabigyan po tayo ng dagdag impormasyon patungkol sa sakit na malaria, makakasama po natin ngayon ang isang doktor mula po sa ating pong Bicol Regional Hospital and Medical Center. Isa po siyang espesyalista sa larangan po ng infectious diseases. Pinapakilala po natin si Dr. Joanne Bonaobra. Hello po, Doc. Hello. Good afternoon. Good afternoon po, Doc. Hello, Ma'am Noel. Ayan. So, ako excited na ako sa mga itatanong natin. And for sure, yung ating mga kasamahan dyan na nanonood, excited na rin. Actually, mukhang medyo nakalimutan ko na ang topic ng malaria kasi medyo 5 years na rin akong nasa ibang mga sakit ang tinidil. So, gusto kong ma-refresh din ngayon. Ayan, so simulan na natin, Doc. Doc, Joanne, sa unang tanong po, bakit po April ino-observe ang World Malaria Day? Actually, inisip ko rin yan. Sabi ko, bakit nga ba April? Although, internationally kasi, sinaselebrate talaga yung Malaria Awareness Day or World Malaria Day. So, nag-start yan actually sa Africa, and then, yung United States noon, ang president yata nila si President Bush. Siya yung nag-declare noon na gawin nating Malaria Awareness Day yung April 25 to be exact. So, nagtuloy-tuloy na yon. So, inadapt na yun ng lahat ng countries, including us. So, pero inisip ko rin, bakit nga ba April? Anong significance? May relationship ba siya doon sa cases na mas mataas pag April? Pero wala namang ganon na nakita. Sinasabi lang na pag summer and rainy season, so sabi ko, pasok pa ba yung April? Baka naman. So, yun. So, anyway, yun lang talaga yung nakikita kong reason, parang naki-adapt na rin tayo doon sa international campaign for malaria. So, hindi lang pala siya sa Pilipinas, Noel, sineselebrate, nor yung awareness campaign na ito ay ginagawa buong mundo. Yes. So, siguro alamin na rin natin ngayon, para at least on our level din, alam din natin, ano nga po ba, Dok, ang sakit po na malaria? Okay, so
actually, mas maganda talaga nating ma-establish yung ano yung sakit na malaria kasi meron tayong mga tinatawag na dengue, Yes. meron din tayong chikungunya, yung mga ganyan. Tapos, merong malaria, akala natin pare-pareho sila. Kasi lamok lamok yung pinag-uusapan, pare-pareho sila, pero hindi. So, pag sinabing malaria, ito ay from a parasite or parasitiko. Called Plasmodium. Na ang vector syempre natin or tagapasa ng infection ay lamok. As opposed doon sa more common disease na dengue or chikungunya na ang vector ay lamok pero ang organism or organismo ay virus. So ito po, parasite or parasitiko. So parasitiko itong malaria. Oo. Tapos iba pa ang parasitiko doon sa virus. Okay. Pero pareho silang ang nagkukos ay Ang vector. ang vector yung nagdadala. Ibig sabihin, kag nakagat ka, nitong vector na to, malamang magkakaroon ka. May posibilidad na mahawa Oo. ka. At magkaiba yung vector. Hindi lang din iisang lamok. Kasi pinamang lamok in general. Magkaiba pa yon. So, para magkaroon ka ng malaria, dapat meron ka ng vector, specific vector na yon, which is yung female Anopheles mosquito. So, yun. So, kung wala tayo nun, di wala. Wala dapat magiging transmission sa lugar. Oo. Pag si dengue naman kasi, si Aedes aegypti or Aedes albopictus. So, ayun. So, magkaibang klase ng lamok. So, Yung magkaibang klase ng lamok, magkaiba rin sila ng sakit. Oo. Pero ang tanong, Dok, ano yung pagkakapareho nila? Kasi balita ko, pareho may lagnat kapag may dengue at may malaria. Okay. So, sige. Pag si malaria, actually, pareho naman talaga sa parang tangkaso lang. Nagsisimula sila sa non-specific signs and symptoms na parang trangkaso. So, it starts with fever, chills, no? Lagnat, panginginig, at masakit ang ulo, masakit ang katawan. So, yun yung kay malaria. So, kung iisipin mo, ganun din naman yung dengue. Ganun din naman yung chikungunya. Ganun din ang normal na diba? trangkaso. Yes. Flu. So, malalaman mo lang talaga siya kung alin doon kapag ikaw ay nakapagpa-check up. Kasi sa pag-check up ng doktor, matatanong yung mga details tulad ng history of travel. Nakapunta ka ba dito sa ganitong lugar? O tanungin mo, saan po kayo nagpunta in the past 2 weeks? O yun pala yung pasyente natin galing sa like Palawan, which is known as an endemic na province for malaria. Or galing pala siya sa Africa, overseas worker pala siya, halimbawa engineer, overseas worker, kararating niya lang pala. Ayun, tapos biglang nag-fever, nag-chills, nag-headache. Okay. So yun yung mga usual nating, syempre, pag doktor tayo, tinatanong natin, travel history ng pasyente, aside from the signs and symptoms, kasi pareho lang sila trangkaso. Okay. So, importante dun, Noel, no? So, kapag may nakaramdam ka ng kahit anong sintomas, dapat nagpapakonsulta para na i-examine, nakukuha kung nadadiagnose ng tama. Yes. Kasi hindi po pwedeng lahat ng sakit ay ang diagnosis mo ay trangkaso. So, marami palang ibang sakit na hindi lang trangkaso pero mukhang trangkaso. So, para din, Doc, nabibigyan sila ng tamang treatment. Yes. So, ngayon, kapag na-emphasize ni Doc Cora, kapag pupunta ka sa ibang lugar na hindi dito sa Bicol, lalo na sa mga areas na merong mataas na kaso nitong mga sakit na ito, maaaring pagbalik mo dito, matapos ang bakasyon mo, saka lumabas ang mga sintomas. Oo, kasi may incubation period na tinatawag, di ba? Like, pag nakagat ka ngayon, hindi naman bukas meron ka na agad lagnat. Like, for tulad nito, malaria, 5 kasing species yan. So, iba-iba yung incubation period. So, as early as 7 days. 7 to 30 days kasing incubation period. So, as early as 7 days, pag kinagat ka ngayon, after 7 days, pwede ka na magkaroon ng sintomas. Naku, Ma'am Noel. So, kapag pumunta pala ako sa isang lugar, nag-travel ako doon, naglagnat ako, bibilangin ko, 7 to 30, naku, baka malaria sa... Obserbahan mo na yung sarili mo. Oo, naku, mahilig pa man din ngayon mag-travel Oo, ng mga tao. grabe. Oo, nung na-lift yung pandemic, gusto nila pumunta sa mga lugar. Dapat alam pala nila to. Di ba? Kasi para makaingat sila, para pagbalik nila dito sa Bicol pa rin, syempre wala silang dalang sakit na malaria.
safe sila at safe din yung pamilya nila. No? So, Doc, curious tuloy ako. Bukod po sa Palawan, meron pa po ba tayong mga areas in the country na merong matataas na kaso? Actually, last 2022, ang alam ko, Palawan na lang. Palawan na lang. Yun yung dineclare ng DOH noon. As of 2022, Palawan yung dineclare na nag-iisang probinsya na hindi pa malaria-free. Bicol, we have no cases. Okay. As for the from local transmission for the past 10 years. Meron akong, like personally, ako po, meron akong mga na-encounter na patients, private patients na nagpapakonsulta, galing sila sa ibang bansa, especially sa Africa. Tapos, nagkaroon ng lagnat, fever. So, alam na nila agad na ano yon, na malaria. May dala na silang mga gamot. Kasi pinapabaunan po talaga sila ng company, ng Coartem, yun yung usual nating gamot. Yes. Tapos, nagtitake na sila. Kasi may instructions naman na agad yun. Kasi you take immediately. Without the drug, hindi po magagamot yung malaria. Yun ang malaking pinagkaiba niya from the usual viral diseases na dengue or chikungunya. Dengue, chikungunya, supportive treatment, hydration, paracetamol, monitoring. Ito, pag wala kang gamot, it could lead to severe form at syempre mamamatay. Okay. So dapat immediately. Immediately, pag nagkaroon ka ng symptoms, seek consult and dapat mabigay yung gamot. So lalo na kapag may history tayo ng travel, galing tayo sa isang lugar, maaari hindi natin alam kung endemic doon ng malaria, kung meron ba doon o wala. At kapag naglagnat kayo, dapat automatic ang mindset natin, konsulta agad para ma-diagnose. Kasi kapag na-delay daw yung treatment po, syempre meron niyang consequences sa atin. Maaring lumala ang sakit, o maaring humantong din po yan sa pagkamatay. Pero kapag naagapan at nabigyan ng tamang gamot, malaki din po yung chance, Doc, na Very effective naman po yung gamot natin. Lalo na pag naibigay agad. Kasi there's such a thing as delay in treatment din. Kahit napakaganda ng mga gamot, kung delayed po yung treatment, kung nandun ka na sa cerebral malaria na tinatawag or umabot na sa brain, medyo hindi na po maganda yung prognosis, no? Bumababa din yung prognosis. Depende pa sa mga komplikasyon, lalo na kung immunocompromised, ibig sabihin may ibang sakit, hindi lang yung malaria. Halimbawa, yung pasyente natin ay sanggol pa lamang, or below 5 years old, or pregnant, or may like diabetes, hypertension, HIV, cancer, yung mga ganun po ba na mga situations, mas lalong tumataas yung possibility ng severe form ng malaria. Okay? Ma'am Noel. So, mukhang ang assignment ko ngayon, kapag magta-travel pala tayo, kailangan kasabay sa pag-research, hindi lang itinerary ang isi-search ko. Kailangan isi-search ko na din kung ano yung mga sakit na meron dun sa pupuntahan kong lugar. Hindi lang tourist destinations. Kasi natatakot ako, baka sabihin naman ng mga nanonood sa atin, tinatakot natin sila pumunta sa Palawan. May pamamaraan po ba? Kasi for example, nakabook na ako ng ticket papuntang Palawan. May pamamaraan po ba para makaiwas at hindi magkaroon ng malaria? So, madami namang ways para makaiwas. And yung ways na yon ay napakadaling gawin. Okay, so, pag sinabi kasing malaria, alamin muna natin, kailan mo ba makukuha yon? So, nocturnal yung vector, yung mosquito. So, usually, sa gabi. At saan ba nakukuha? Rural areas, mountainous areas. Tapos, so pag ganun po yung situation, ikaw ay mag-hiking, or lalabas ka ng gabi, anong gagawin mo? Siyempre, make sure naka-long sleeves ka, naka-pants, naka-socks. Diba, usually mag-mountaineering or mag-camping. So, make sure may dala kang insect repellent, yung merong DEET, D-E-E-T, or pwede pa magdala ng kulambo sa iyong hotel room, kung merong, depende din kasi, no? So, yun lang naman, very basic. Wear long sleeves, magdala ng insect repellent, no? Apply as needed, magdala ng clothing na permethrin impregnated, meron ding mga ganon. Kasi yung mga hikers or mountaineers na alam na nila yung ginagawa nila, sanay na sila doon, meron na pong mga nabibiling ganon, nagdadala na sila. O pati mga kulambo nila, meron pang mga mga impregnated na mga tawag dito, May nakalagay insect repellent na na. gamot, kumbaga ibig sabihin. Yes.
na pangkontra para mataboy yung ating mga lamok. So, yun pala yun, Noel. So, hindi naman pala nakakatakot. Yes. Okay? Okay. May way para ma-prevent. Yes. Para makaingat tayo at hindi tayo mahawaan or makagat ng lamok. So, una, importante, hindi tayo makagat ng lamok. Yan yung pinaka-importante. Pero may gamot po ba, Dok, na kailangan inumin? Pwedeng inumin? Okay. So, usually naman, ang ini-encourage lang talaga natin is magpa-check up pag mayroong symptoms. Kasi, available naman yung mga gamot. Yun nga lang kasi, with malaria, usually pupunta ka talaga sa government institutions. Kasi, syempre muna, kay DHW, okay lang naman sa barangay, and i-refer ka na diretso doon sa district hospital, or kung may malapit na regional hospital, the better. Kasi for example, dito sa atin, DRHMC, magkatabi lang tayo with DOH. So, usually available ang antimalarial sa DOH pharmacies. Magbibigay lang po kami ng prescription and medical abstract. Bakit kailangan yung gamot na yon? And then, DOH will provide. Usually po, pag naka-admit naman yung pasyente, kinukuha na lang ng hospital sa DOH pharmacy. So, mabilis naman yung communication. Kailangan lang talaga makapagpa-check up agad. So, yun. Di-discourage namin kasi yung tawag dito na, porket may gamot ka na, kasi po usually imported cases may gamot ka na, self-medicate ka na, wala nang check-up. Importante pa rin na ma-check kasi akala mo okay ka, yun pala, nagpo-progress na yung infection na. So, cerebral malaria, tapos ayan na, death na yan. Sunod. Huwag matatakot, Yes. magpakonsulta, ugaliing magpakonsulta, kahit may sakit, magpakonsulta. Walang sakit, magpakonsulta pa rin, di ba, Dok? Para mabibigyan natin ng ganitong mga advice. Okay. Noel. Ayan, sobrang dami na naman natin natutunan, Doc, tungkol sa sakit na malaria. Lalo na po ako dahil wala talaga ako, very little lang knowledge ko about sa sakit na ito. Pero magbabalik po tayo at hindi pa natin bibitawan si Doc Joanne. Magbabalik po ang DHW Me. Be healthy with me! Walang dapat ikabahala. Andito ang mga bakuna para siguraduhin todo ang proteksyon ng ating pamilya. Bakuna ang pinakamainam na panlaban sa mga vaccine-preventable diseases. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta na sa pinakamalapit na health center o i-follow na kami sa Facebook. Let's get vaccinated for a healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Kamusta ka? Bakit para kang matamlay? Kulang ka ba ng energy? Likat sumabay. Panahon na katawan ay bigyan ng buhay. We're gonna do it, we're gonna move it. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede namang maglakad at pwede ring sumayaw. Kung gusto mo sasabayan pa kita, ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, round and round, side to side. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit, tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna sa iiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya.
measles, kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. At nagbabalik po ang BHW Me, Be healthy with me! Ayan. So, Ma'am Noel, kanina napag-usapan na natin kung ano yung sakit na malaria. So, parang katulad pala siya ng sakit na trangkaso. Pero, maraming sakit na katulad ng trangkaso at importante na makapagpakonsulta tayo agad in the event na meron tayong naramdaman. Lalo na kung meron pala tayong history ng travel. Okay. So, syempre meron na din tayong discussion kanina kung paano makaka-prevent or maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit na malaria. So, huwag magpapakagat ng lamok. Yes. Period. Number one. Number one. Yan yun. So, kung paano mapaparaan, maiwasan yung makagat na ng lamok, yun yung mga dapat natin alamin pa. Ayan. Okay. So, kanina, Doc, yung mga tanong natin, galing pa lang yun sa atin. So, nandito na po tayo sa ating segment kung saan sasagutin naman natin ang mga katanungan ng ating viewers o ang tanong ng bayan. Ayan. So, excited na ako dito kasi ito, galing talaga po ito ng mga tanong na to na pinadala sa atin, sa ating pong Facebook. At siguro, ito talaga yung gusto nilang malaman. Yes. No? So, unahin po natin ang katanungan mula po sa mga nurses natin sa Legazpi. So, ang katanungan pong una, mabisa po bang panlaban sa malaria ang 4 o'clock habit? No? So, yung 4 o'clock habit, yung ginagawa natin every 4 o'clock, naglilinis tayo, etc. So, alam naman natin na ang sanitation, number 1 talaga yan sa prevention ng kahit anong sakit, hindi lang basta malaria. Kasi, I think mas makakatulong ito sa like dengue, no? No? Kasi nga, may mga day biting tayo ng mosquitoes, Yes. no? So, mga stagnant water, doon yun kay dengue. Okay? So, pag dito naman, kay malaria, free-flowing water naman kasi ito. Diba? Mga rivers. Yes, oo. So, kahit saan ka man naroon, cleanliness pa rin ang bottom line ng lahat. Source control, kumbaga sa infection. Source control, tanggalin ang lahat ng mga stagnant water, para hindi lang ma-prevent yung malaria, kundi yung other viruses na kinakatakutan natin. Yes. Kasi, syempre, kung hindi ka naman po pwedeng tumili lang Diba ng lamok? Yes, ano ang bang klaseng lamok. lamok ito? Hindi ka makakapili. Pag kinagat ka yan, lamok yan, may bit-bit yan na sakit, hindi mo alam Yes. kung Ano yun. Kung ano yun. So, kailangan makaiwas talaga by all means makagat ng lamok. Okay. So, yung 4 o'clock habit po natin, or yung ating mga 4S, 5S na ngayon sa dengue, again, epektibo rin po yan para maka-prevent tayo ng iba't ibang mga sakit. Yan. Ayan, pangalawang tanong po, Doc. Paano po malalaman kung malaria ang sakit at hindi ito dengue o chikungunya? Okay, so obviously, malalaman mo yun pag nagpakonsulta ka. Kasi examining ka ng doktor based on your symptoms po, physical examination, at yun nga, yung ating mga history na tinatawag sa pagtatanong ng doktor. Specifically, yung history of travel, no? O kung anong occupation ng isang pasyente. So, malalaman naman, may explain sa inyo ng doktor, ito pong sakit na ito ay most probably malaria at hindi dengue. Okay? So, mahirap talaga kasi kung mag-search kay Dr. Google. Okay. Hindi po yun. No, hindi po yun ang ating... Hayaan yung mga doktor problema kung ano ang diagnosis. Di ba, Doc? Huwag kayong problema at mag-search on your own. Meron tayong mga specialista para dyan. Sige, ito, dagdag pang katanungan, no? So, paano po malalaman kung malaria carrier ang lamok versus dengue carrier? Nako, medyo mahirap natin doktor ang tanong na. Ay, babalik tayo dito sa ating, Microparasitology. micro and para. O, di ba? So, sa pagkakaalala ko lang naman po, although parang common knowledge, no? Pag dito dengue, so that's Aedes, no? Aedes aegypti or Aedes albopictus, meron siyang white stripes or white bands sa kanyang legs, no?
Si ano naman, si Ano, malaria, si female Anopheles mosquito, brown naman daw ang kulay nito at meron siyang white spots or patch sa kanyang wings. So, ito ay hindi ako 100% sigurado. Ito lang po ay sa pagkakaalala ko. So, wala siya sa legs, no? Kay malaria, mukhang nasa wings or nasa upper part, ganyan. Tapos brown in color. Pero, Okay. mukhang medyo mahirap yun, Oh no? my gosh, Kung may kailangan ko makita kang yata lamok, ng mag-zoom in ka ng sa camera kailangan mo. may magnify. Ako Kailangan unahin ko po, magnifying kaganunin glass. ko agad Diba? yung lamok eh. Ganun agad para wala na, patay agad. Yeah. So, basta ang ano natin dito, ang message, regardless kung anong Regardless. itsura ng Yes. lamok yan, maaaring nagdala yung sakit. So, iwasan po natin by all means. Di ba? Ang ganda ng tanong. In fairness. Pero ano siya, well, yun talaga siguro ang tanong, kasi baka na-curious sila kasi na-discuss natin, Doc, na magkaiba yung sakit, magkaiba din yung mosquito. So nga lang, paano ba malalaman yung discreet? Pero ngayon, at this point, hindi naman kailangan talaga. Importante, makaiwas sa kagat. Yes, tama ka dyan, Doc Man. Pang-apat mong tanong, Doc, ano po ang masasabi nyo? Kasi meron po sa community, ginagawang first aid ang sa malaria ang halaman na tawa-tawa. Pwede po ba yun? O epektibo po ba to? Okay, so yung tawa-tawa kasi, since like 1940s, talagang, sorry pharmacist kasi ako, kaya medyo naalala ko yung mga ganyan. Yung mga 1940s, ginagamit niyan for fever. And it has been known talaga na nag-i-induce sila ng perspiration. So, di ba gusto natin yun pag may lagnat, pinagpapawisan, ganyan. So, talagang pinag-aralan. Pero walang clinical trials talaga. So, wala naman akong problema sana may mga herbalist kasi tayo. So, respeto na lang 'di ba sa mga sa mga ating mga pamahiin or nakasanayan. Napasa-pasang practice. However, ito naman talaga ay nakitang side effect o nakikita sa mga pasyente na umiinom ng tawa-tawa, which is frequent urination or ihi ng ihi, which is ayaw natin sa mga pasyente natin na may viral illness or may parasitic illness like malaria kasi madidehydrate ka. Remember, yung tawa-tawa, meron yan tannins, mga phenolic esters, so kung ano-ano pa, yung mga ganyan. So, parang siyang iced tea. Okay. Diba? Akling kulay niya nga parang iced tea din. So, paiihiin ka ng paiihiin. So, akala mo, okay, nakaihi ka. Pero hindi natin siya gusto for this kind of patients kasi nga, madidehydrate ka lalo. So, by the time na nakarating ka sa ospital, ang bagsak na yung BP mo kasi pinaihi ka ng pinaihi, na-dehydrate na yung pasyente. So, instead of makatulong po, mukhang hindi siya akma sa ganitong situation. So, wag na lang. Gusto mo water na lang. Water. Kasi tama yun, Ma'am Noel. Kasi kapag may lagnat ka, yung lagnat mo mismo, may portion na nun na madidehydrate ka. Tapos, di ba kapag may lagnat ka, wala ka namang ganang kumain. So, kunti yung papasok na tubig. Hindi ka, minsan kapag may lagnat ako, hindi rin maganda yung panlasa, hindi rin ako mahilig uminom. Tapos ngayon, kung dadagdagan pa ng pampaihi o yung pang-diuresis natin, talagang madidehydrate ka. So, yun ang sinasabi ni Doc, wag na lang po munang mag-self-medicate. Kumonsulta na lang po muna daw po sa pinakamalapit na doktor para po mabigyan kayo ng tamang gamot. And kung may fever, just take, paracetamol Yes. over the counter naman, halimbawa gabi. Hindi ka naman makakapunta agad-agad sa doktor. You just take analgesics like paracetamol for adults, 500 milligrams per tablet every 4 hours for fever, tsaka drink lots of fluids na lang muna. And then in the morning, punta ka na kay doc, pakonsulta na. Okay. So, yun yung message. Konsulta talaga. As soon as possible tayo. Okay. Mukhang may mga questions din tayo from BHWs mula po sa Tabaco City. Ma'am Noel? Unang tanong po, Doc, may malaria case po ba tayo dito sa Bicol? So, ayan, sa pagkakaalam ko, pero correct me if I'm wrong, wala pa naman po tayong local case this year, and even last year, I think wala namang na-report po. At sabi nga sa isang, nag-check din naman ako ng Google, ng data kanina, wala naman, I think, wala naman sa ibang parts of the country except for, yun nga, Palawan. So, wala tayong local transmission. Ibig sabihin, walang nakagat dito
Tapos, galing dito sa atin yung Yes, lamok. Okay, oo. so, siguro mga foreigner. Oo. Foreigner. Siguro meron pong mga imported cases na hindi na nare-report. Okay. Okay, so at least magandang balita yun sa atin na wala pang malaria case dito. Pero, again, hindi po pwedeng magpakakampante kasi nga, again, nahihilig na tayo ngayon sa pag-travel-travel, baka pagbalik dito, ay merong makuhang sakit. Yeah, kasi I think, di ba, we have 81 or 82 provinces. Yes. Out of that, Palawan na lang talaga. Okay. Yung meron. Okay. So, malaking malaking feat na yun para sa atin. Yes. Na dati kasi parang may natita pa yatang, aside from Palawan, may 4 provinces pa 2 or 3 years ago. So, as of 2022, pati yung natitirang 4 provinces na yun, na-declare na rin siya as malaria-free. Wow. So hopefully maging malaria-free na rin yung buong Pilipinas. Yes. Pero meantime, siyempre importante na i-raise natin yung awareness para tuluyan ng mapababa or mawala na itong kaso ng malaria. So, kanina na-mention mo, importante sa mga government hospitals kasi nandoon po yung mga gamot. Ang katanungan po nito, saan daw pong hospitals pwede pumunta para makapagpa-check up? Okay, so depende po kung nasa saan kayong lugar. So if may malapit na district hospital, doon na tayo dumiretso. Kasi yun po yung magbibigay sa atin ng referral. Kasi we work now by referral system eh. So in Albay, we have 3 district hospitals. So pwedeng kay Ziga, pwede kay JB-DAP, tapos meron din tayong kay Rapu-Rapu. Okay, so any district hospital, pwede na po kayong dumiretso doon and then magre-refer po sila dito sa regional hospital. Usually ganun po eh. Kasi bakit kailangan pang i-refer sa regional hospital? Yung testing. Okay. So yung laboratory po kasi usually available dito sa regional hospital. Tapos yung gamot din, yun nga sabi ko kanina, very accessible kasi magkatabi lang yung BRHMC sa DOH. So, ganun din siguro pag napunta sa ibang lugar dito sa Bicol, you go to your nearest, kung wala man na district hospital, at least as CHU or RHU, diretso na doon, and then i-refer din po kayo. Okay, so yan. So, maliban Doc sa gamot, may bakuna po ba laban sa malaria? Okay, so again, this is a parasite or parasitic infection. So, wala po tayong bakuna para dito. Ang meron po ay yung mga viral infections natin, no? Tulad ng dengue, no? Yun yung meron tayong bakuna. Available na. Hindi pala dito sa atin. Hindi pa dito sa atin. Pero outside the Philippines, meron ng bakuna. So, ayun. So, wala tayong bakuna for malaria. And then, yung ating dengue, wala rin tayong available dito na bakuna. Kaya mag-ingat talaga dahil walang bakuna. Meron tayong bakuna, Doc, ay laban naman sa flu at saka sa yan, pneumo. flu at pneumo. So, yun yung pwede nilang i-avail ng mga vaccine. So, mukhang gusto nila magpabakuna. Interesado, no? Oo, di ba? Nagtatanong kung may Interesado. bakuna. Siguro kung may bakuna sa malaria na gawa. Magpapabakuna ang ating mga nagtatanong, no? So, ito naman po ay mula sa BHWs po natin sa Iriga City. So, totoo daw po bang nakakahawa ang malaria? Okay, so, nakakahawa. Pero, again, merong may yan. Pero, kailangan meron tayo no vector, no? Meron tayong vector nung disease, which is yung female Anopheles. And, syempre, aside from the vector, dapat meron tayong source, no? So, yun nga, yung source kung yung pasyente, like carrier na nun, no? Carrier nung parasite na yun, like yung Plasmodium, isasak yun ng mosquito, at yung mosquito na yun, magba-blood meal ulit, kakagat ulit kay another person, another patient. So, from A to B, ayun, ibubuga niya na lahat ng sporozoites or that's the form ng Plasmodium. Doon pupunta sa ating katawan at magpapadami. Attack niya yung red blood cells ng ating katawan. So, laging ganun. Nakakahawa, yes, but meron po tayong parang parameters or situations na dapat ma-fulfill para magkaroon ng hawaan. Okay. No? So, marami palang ibig sabihin tayong ways to prevent, no? Kasi marami din palang requirements ang pagkakahawa nitong malaria. Yes. Oo. Dapat may source. So, May kung source? endemic doon sa lugar na yon,
ibig sabihin madaming meron ng Meron nang nasa dugo nila. nasa no, dugo Dok? nila. Tapos, Ayan. another way is, dapat alisin yung mga lamok na Yung anopheles vector. para hindi na makagat. pagkagat, walang kakagat doon sa merong sa present na sa dugo, hindi na siya may lilipat. Yes. Okay? So, sige, Ma'am Noel. Paano naman po, Dok, yung paunang lunas sa taong may sakit na malaria? Again, unang lunas, kung hindi mo pa alam, wala kang knowledge about malaria, sabi ko nga, initially, you can just take analgesics. No, agad-agad, kung hindi ka pa Paracetamol. makapunta sa doktor, meron ka naman sa bahay, you take analgesics, you drink lots of fluids, and then immediately go to the doctor, no? Kasi minsan nga, rural ang pinag-uusapan natin, no? Rural areas, mountainous areas, walang doktor. So, punta ka na sa barangay health worker, and then para matulungan ka, matransport ka doon sa nearest district hospital. Yes. So, yun po yun. Oo. I think yun na naman eh. Dok, ito, ang next question natin dito, yung tanong kasi ngayon is kung nakamamatay daw bang malaria. Actually, nasagot na yan ni Doc kanina, no? So, nakamamatay siya, depende kung papabayaan. No? Yes. Pero kung hindi siya papabayaan, ay marami pang magagawa para magamot ang sakit na yan. So, ngayon, ang katanungan po dito, may mga nagsasabi po dito sa amin na nagagamot daw ng albularyo ang malaria. Ano po ang masasabi nyo dito? Again, magkaiba po ang viral infection tsaka malaria. Maaring pagpunta nyo sa albularyo, dengue pala yung sakit nyon, maaring kahit walang intervention, pwedeng gumaling, no? Kung hindi naman severe form yung dengue napunta sa'yo, makuha mo. But with malaria, hindi po magagamot ng albularyo ang malaria. Kasi kailangan po ng gamot. Kailangan uminom ng gamot for malaria or ng anti-malarial para gumaling. Okay So, po. kinangangailangan talaga ng anti-malarial na gamot. At yung proven na way talaga para magamot, hindi na lumala, at makaiwas tayo sa mga komplikasyon at pagkamatay mula sa malaria. Yes. So, napakaganda ng discussion natin. Yes, ang dami ko natutunan, Doc. Yes. Actually, ako na-refresh ulit. Feeling ko, kaya ko na ulit mag-diagnose ng malaria. So, yan. So, sobrang dami ng tanong from our community at nakakatuwa po yun. Nagpapasalamat tayo sa mga nagpadala po ng kanilang mga katanungan at hopefully, no, nabigyan po natin kayo ng kaalaman patungkol po sa sakit na malaria. Ayan. So sa tingin ko naman, Doc, nasagot naman natin lahat ng mga katanungan nila at nabigyan natin sila ng kalinawan tungkol sa sakit na ito. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan tulad nito, tulad ng mga sinagot namin kanina, huwag po kayong magdalawang isip, mag-message sa aming Facebook page. Ayan. So, pag may pagkakataon, sasagutin ulit natin yung mga Yes. katanungan ninyo. So, kung hindi na po namin masagot ngayon po sa episode na to, sa mga susunod na pagkakataon, we will try our best to answer it po. So, syempre, nandito na naman po tayo sa ating pong, magpapasalamat tayo definitely Yes. sa ating pong guest dahil binagbigyan niya tayo sa kanyang time at nag-share siya ng napakadaming information na maaari nating magamit para ma-prevent ang sakit na malaria. So, Doktor, maraming salamat po at syempre magbibigay Welcome po po. kami ng Munting regalo. munting token Yes. po May sa inyo. pa-token. Salamat! Yes. So, maraming Salamat salamat po. Thank you so much, At sana po Doc. makaulit pa rin po Yes. kami, Doc. Opo. So, Sure po. yan. So, ngayon po, punta po tayo sa exciting part ng aming show. So, syempre, meron po tayong pa-t-shirt. Oh, Meron tayong pa-tsaa, pa-notebook, at papamaypay. So, ano pa bang mga nandyan po natin, Ma'am Noel? Ayan, iba't ibang mga DOH merchandise po ang pwede ninyong mapanalunan sa aming raffle. Ayan. So, kaya naman po, mahiwagang vase, pasok! Ayan. So, thank you, ma'am. So, sila ma'am po ang ating pong mga interns mula sa Bicol University. So, ang una ko pong nabunot ay ang pangalan lang niya ay Army. Okay, so maraming salamat, Ma'am Army. Hahanapin po namin kayo sa Facebook. I-chat po namin kayo kung paano nyo po marireceive ang ating pong, ang inyo pong napanalo ng DOH merchandise. Ayan, ako naman, Doc, ang bubunot.
Sige, Ma'am Noel. Exciting, no? Talagang exciting talaga to kung sino mananalo. Ayan, ang akin pong nabunot ay Ligaw CPS Albay PPO. Ayan, Ayan. taga-Ligaw naman to, Doc. Ligaw Oo. City Albay. Nakakatuwa kasi at least sa iba't ibang lugar yung nananalo. Ang problema natin kung paano ipapadala. Ayan. Maghintay lamang po kayo ng message mula sa amin o sa akin kung paano nyo po makiklaim ang inyong prize. Ayan. So, antay-antayin nyo lang po, no, kung paano. At definitely makakaabot po yung premyo po namin sa inyo. So, magkita-kita ulit po tayo sa susunod na linggo. Parehong oras, 2:00 po ng hapon. At parehong araw, tuwing Huwebes po yan sa bawat linggo. At Laging tandaan, ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Kaya always be healthy para ang ating katawan ay always G. let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. DHW me, be healthy with me!